Hi everyone, welcome to our 8th day of our 100 days of vlogging challenge. So for tonight, I am going to be showing you on how I prep my day. So some of you will be asking, gabi na, pero prep my day. Well, naniniwala kasi ako na a day's preparation actually begins the night before. So, gusto ko talaga kapag gising ko sa umaga, yung tipong mapapa-thank you Lord na lang ako kasi maayos, malinis, and okay yung bahay natin. So, tara, join me. So, first off, ay naligo muna ako tonight. Siyempre, naliligo talaga ako usually tuwing gabi. And para the next day, pagpapasok sa work, mas mabilisan na lang yung pag-ready ko. So, kailangan ko na lang maghilamos, wash down there, change underwear, brush teeth, and then put my makeup on, get dressed, have coffee, and out the door. That's it. Of course, we need to prepare Amara as well in the morning, but yeah. So first off, ay nahugasan na ng asawa ko yung ating mga baby bottles. So for now, I'm just gonna have to check it kung natuyo na ba siya. So as you can see, medyo basa pa yung bottles natin. So isasalang ko muna ulit to. That's the reason why this is the first thing that I do. Is that para pag hindi pa siya tuyo, may chance pa ako na maisa lang siya. And hopefully, bago tumatapos, ay tapos na rin ako sa mga iba kong dapat gawin. Next off naman that we have are very basic lang naman and very easy are Amara's Toys. So, with Amara's Toys talaga, I would just bring out um, not too much of it. Kasi, alam niyo naman yung mga bata, kahit gaano kadami or kahit gaano kakonti yung toys nila, they always make a mess of it. So, with myself, I just make it konti. So that konti lang yung liligpitin ko. Kahit na ikalat na yun ng paulit-ulit, madali ko namang maliligpit kasi nga konti lang siya. So, kung merong laruan si Amara, ay may mga laruan din yung mga aso ko. So, yan. Yung mga combo ni na Willow, Trixie, and Sky. So, what we're gonna do here is itatabi natin to sa lagayan nila ng mga laruan. So, ito yung sa may hallway natin. So, sa gabi, nandito sila Willow and Sky sa loob ng hallway and dito sila natutulog. And then they have a free access to the bathroom and dyan sila nagto-toilet. So, dun sa gilid na to, sa corner na yon, kung nasan yung tubigan nila, nandun din yung lagayan nila ng mga toys para easy access for them. And of course, we just fed the dogs. So, itatabi rin natin yung mga dog bowls nila. So, ngayon, nasa sahig pa sila. So, that's that. And then, iligpitin muna natin tong kabilang side ng sala. And konti lang naman yung mga nililigpit dito. I'll show you what we have here. So, ito yung lounge area natin.
hindi naman siya ganun kalakihan. And konti lang din yung mga gamit. So, madali lang siya i-maintain. So, yung mga electric fans natin, na-i-charge na ito. So, itatago lang natin dito yan sa cabinet. Meron ditong use plus. Kailangan itabi, remote control, lagay dyan. Later on, we'll settle the lounge area. And then, we have here this Google Home, which I usually unplug kapag nandito si Amara kasi ginagawa niya tong parang iPad niya, no? And hindi pwedeng nakababad si Amara dyan. So, ina-unplug ko. Nahulog tong baby Bjorn na tungga-tungga ni Amara. So, for this swivel chair or our nursing chair, usually, minumove namin yan dito sa corner. Kasi sa gabi, meron kaming robot vacuum na nag-ronda patrolya ng 2 a.m. And sumasabit siya sa ilalim nun kasi nga nagtutungga-tungga. So, it manages itself to, get stuck at the bottom of the chair. And so, hindi siya nakakaronda patrolya ng kompleto. So, kailangan medyo itabi yun. And then ito, meron tayong 4 na unan dito. This one is pillow from our bedroom na ginamit ng mister ko kanina. So, babalik natin yan doon sa kwarto. This is Amara's sit-up chair. Ngayon yan natin dito. And this one is a foam carpet from Mellow Mat na regalo ng kapatid ko and ng sister-in-law ko kay Amara. Ninong Mark and Ninang Jovi. So this one is from the brand Mellow Mat, and so you can see makapal yung cushioning niya. This is very ideal if you have a kid or a baby at home. And this one talaga is, we got this one for Amara. And also it actually helps the dogs as well because whenever they jump on the sofa or from the sofa, they would land on this one, which reduces the pressure that goes to their knees. And so, I think since we got this one, nag-improve yung mga joints ng mga aso namin, especially Pomeranians, smaller dogs, they tend to have more sensitivity when it comes to their bones and joints because they're tiny. So this one, inaakyat ko lang yan dito sa sofa kasi nga, yung robot vacuum natin. Okay, so, mukhang happy na naman ako dito sa lounge area natin. So, yan, ganyan lang. Ganyan lang siya kadali iligpit. And then, etong chinelas ni Hubby, nilalagay ko lang to usually sa may bed ng mga aso, which is nandito sa may ilalim ng milk station ni Amara. Para hindi, again, sumabit sa robot vacuum. So, nasan ba tong robot vacuum na to? Ito, pakita ko sa inyo. Nasan siya? So, ayan. Nakatago siya dyan sa ilalim ng ating TV console. So, yeah. So, that's it for our lounge area, living area. Now, we go to the dining area. So, usually naman, dito sa dining area natin, hindi naman din karamihan yung kailangan iligpit. Well, since kakapatuyo ko nga lang ng buhok and kakaset up ko lang ng hair ready for tomorrow. So, nakakalat pa yung plancha ko dyan. Bakit? Kasi pinalalamig ko pa bago itago. So, papakita ko sa inyo kung saan ko kinukubli ang aking mga gamit sa hair. Bakit ko siya dito sineset up? Kasi, pag sa kwarto, maingay masyado yung hair dryer for Amara. So ngayon medyo malamig na naman siya.
So, pwede ko na siyang itago. May nakakalat din na hairbrush dito. So, I use the iron and the hairbrush for my bangs. So, yan. Nakatago lang siya dito sa ilalim nitong ottoman natin na to. Nandiyan din yung ating blow dryer and mga hair products para ma-maintain natin yung curls natin. So, dalawa na lang naman yung out of place dito ngayon sa ating dining table. Actually, tatlo pa. Kung may laruan pa dito sa baba ng mga aso. So, this one is another Kong. Kailangan ilagay sa lagayan ng mga doggos. May panyo tayo dito. So, ito. So, itong ating, these are baby monitor. So, patayin ko na to kasi nandun naman si hubby sa loob ng kwarto. And this one usually ay nakapwesto sa ating lounge area. Specifically, dito sa may taas ng ating speaker para kita agad, di ba? So, this one goes to the tubalan na. So now, tapos na natin matackle yung lounge area and dining area. Happy na ba tayo dyan? Happy na tayo. So, ito yung jacket na gagamitin ko bukas. Kaya, nakasabit lang siya dyan sa dining chair. Anyway, let's tackle the hardest part, which is the kitchen. Pero this kitchen naman, nakapagligpit na kami kanina bago kami mag-relax ni hubby. So, naisa lang na namin yung dishwasher. Naka-open na rin siya para sumingaw yung mga steam and mas madali siyang matuyo. And now, yeah. So, this bag is already empty. I used this one yesterday. So, this is the duffel from Marc Jacobs in white. And I love it. Look. See, I look like a cool mom. So, just a backstory for this one. So, I saw this one when I was in the airport, and then I tried it on, and oh my gosh, when I first tried it on, it was in this position, yung strap, nakamaigsi lang siya. And when I try it, I was like, oh my gosh. Wait. It looks so bagay on me and it looks so posh. So, guys, hindi ko naman binili agad sa airport, no? I was so patient. Inantay ko mag-sale sa mismong website ng Marc Jacobs. So, yan. I got this one special price. So, this one kailangan natin isoli sa kwarto natin. So, we got Amara's bag here. And nandito yung aking towel. Bakit? Kasi pinatutuyo. Pag sa banyo kasi yan nakalagay, maluluong. So, hindi maganda. So, dito ko iniiwan kasi open air siya. And this is the bag that I use for work. Yes, I'm using backpack because I'm actually walking to and from work na. So, isa yan sa aking New Year's, not really resolution, but that's one of my goal for this year, 2025. Kasi, yeah, gusto ko talaga mag-exercise, gusto ko mag-lose ng weight kasi since I moved here in Australia, nag-gain na ako ng ilang kilos na ba? So, from 53, I'm 65, shit, 12 kilos. So, that's how much I have gained. So, really, I need to do something about it. And I've tried a lot of,
enrolling to the gym, dieting, even taking diet pills and whatnot. But nothing's really been working very well. And of course, I mean, nag-lose naman ako ng weight dati, but I gained a little bit more of weight since I become pregnant and becoming a mom. And now, yeah, try tayo mag-lose ng weight. So, yeah, I'm walking to and from work. And hindi naman kalayuan yung work ko. So, mga nakaka 5,500 steps lang ako to and from. Kasama na dun yung paghatid ko and pagsundo ko kay Amara. Kasi yung daycare ni Amara, it's just on the way to work naman. Nakakainis yung motor. Nakakaya namin na maingay. Sasarado ko muna yung sliding door natin dito sa sala para dito sa kusina para hindi ko marinig yung ingay ng labas. Ayan, hopefully mas tahimik na. No? Anyway, going back, magigpit na tayo sa kusina, mga girls and guys. Tara na. Ang dami kong backstory, no? Talagang madaling madistract si ate girl ninyo. Anyway, kwento ko pa rin sa inyo habang gumagawa ako dito sa gawain, ano. So, yun na nga. Going back, yeah, nag-gym ako, mga ganon, pero nothing really worked out well, sad to say. Pero I know myself very well that I really need to incorporate. Teka, buksan natin yung ilaw dito para makita niyo yung ganda ko. So yun na nga, kailangan may incorporate ko yung exercise ko sa daily routine ko. That's why I chose to just walk to and from work. And guys, kahit sobrang init, naglalakad pa rin ang lola ninyo. And I was just thinking, no, mas madami akong tabang matatagtag kapag ginawa ko yon. And nag-lose na ba ako ng weight? I don't think so. I haven't been doing it for that long, no? Pero, I always believe na it's an accumulative action that, gives you the success that you want. It's not a magical thing na, ginawa ko lang siya ng isang buwan is, sexy na ako agad. Of course, it takes a bit of time, but I noticed na mas muscly na yung legs ko. Na-notice na rin yan ng mga ka-workmates ko. So, napuri na nila yung pagiging skinny ng legs ko. Pero, yeah, bit by bit. And always, something is better than nothing. So, we'll keep it as it is. We'll see how we go. Pero ididire-diretso na natin to. Sabi ko sa sarili ko, guys, kahit winter, kailangan kong maging consistent dito sa paglalakad ko. Tignan natin. Wish me luck, guys, kasi ang hirap bumangon at maglakad sa labas ng winter. Well, previously, like bago ako mabuntis, ginagawa ko naman siya. Pero, syempre, nung nabuntis ako, I need to stop it na. I mean, ginagawa ko pa rin siya kahit buntis na ako. Pero, nung medyo lumaki na ako, that's when I stopped walking to and from work. Kasi, medyo hilly din yung ibang parts na nilalakaran ko. So, it's really challenging sometimes. Anyway, tuyo na ba itong mga to? Hindi pa gaano tuyo ang laman ng ating dishwasher. So, hindi pa natin may empty yung dishwasher natin. Tara, I'll take you there. Oh my gosh, kawawa naman itong halaman na ito. Parang uhaw na. Diligan natin. Teka, kuha ko ng tubig, guys. Tubig.
najuhaw ang ating peace lily. So this plant, matagal na to sa amin. Mga nasa 5 years na to sa amin. Kasi dun pa yan sa luma naming unit. And naisama namin siya hanggang dito. So dati, dun sa apartment namin dati, nakatira kami sa ground floor. So, and may building sa tapat namin. So, hindi siya mahangin. Madami akong halaman nung dati sa balcony namin. Pero ngayon, dahil dito kami sa medyo mataas na level, tapos walang nakaharang na building sa harap namin. Pag mahangin, guys, bagyo-bagyo talaga. As in, natatanga yung mga sofa namin sa balcony. Kaya yung mga sofa namin sa balcony namin, may mga nakatali dyan na weights na 20 kilos sa ilalim para hindi madala kapag sobrang hangin. Anyway, dito na tayo ngayon sa ating dishwasher. Magtuyo na rin tayo ng mga ibang pwedeng tuyuin dito. Like itong mga to. Tuyo na naman sila. Konting basa na lang. So, kukuha lang tayo ng paper towel. Para matuyo itong mga malalaking stuff. At, huhugasan din natin itong mga nasa lababo. Kasi guys, as much as possible talaga gusto ko, bago matulog, ay empty ang ating lababo, like walang hugasin. Pero yet again, you know, it doesn't happen all the time and it's okay. Pinatawad ko na yung sarili ko, hindi yung asawa ko doon. Okay lang yun. Hindi naman ikaw mamatay, diba? So, no biggie. No biggie, diggy, diggy, deal. Sabi nga nila. Kayo ba, guys? Nagliligpit din ba kayo the night before? The night before nyo rin ba sinisimulan yung araw ninyo? Kasi kung hindi, well, try nyo lang naman. Wala namang mawawala. And kung nagustuhan ninyo, then might as well continue doing it. If not naman, edi hindi naman lahat para sa isa't isa. I mean, like this night preparation, some people likes it, some people don't, and it's completely up to you. We live in a world with freedom. So, choice mo yan. Ikaw na bahala sa choices mo in life. Anyway, ayan. Tuyo na natin to. Itong dishwasher natin, yung mga laman, yung iba, tuyo na. Yung iba, basa pa. So this one, I'm gonna leave this one to my hubby na. Siya na yung magligpit niyan bukas. Siya na yung mag-empty. Or sa totoo lang, baka ako pa rin. So, we'll see. Anyway, maghugas na tayo mga day. Ano kaya magiging tawagan natin, guys, eventually? Kakaroon kaya tayo ng specific na tawagan. Like, for example, si Naninong, right? Inaanak. Tayo kaya, ang magiging tawagan natin? We'll see kung saan tayo dadalhin ito. Anyway, guys. After this one, check ko na lang yung ating
Um, ang ating robot vacuum kung na-empty na ba? Kung hindi pa, edi empty natin, di ba? So, kanina, yung lababo natin, nahugasan ko na to. I don't know. Ako kasi, everyday, hinuhugasan ko ng basahan na may sabon tong ating lababo. So, yung ginagawa ko, itong basahan natin, pag hinuhugasan ko yan, sinasabon ko. Tapos, bago ko banlawan yung sabon, pinupunasan ko muna itong buong sink namin para malinis din siya. Araw-araw. Araw-araw yun, guys. Araw-araw. Yung tatay ko, yung papa ko yung ganito na ayaw may naiiwan na maduming hugasan sa lababo. Naalala ko lang growing up. And hanggang ngayon, ganun pa rin yung papa ko. Miss ko na nga sila eh. Anyway, what to do? What to do but to just continue living on. Buti na lang konti na lang itong hugasan na to. Ayan, ganito yung ginagawa ko. This is what I mean by what I was saying earlier na pag binabanlawan ko ng may sabon yung ating sink. Nagawa ko na yung kabilang side, hindi naman nagamit ulit. So, we're just gonna leave it to that. Kasi itong sink namin, as you can see, dalawang side yan. Ayun. Kayo guys, kamusta naman ang buhay-buhay? Alam nyo ba, sa totoo lang, I've always dreamed to have a good life. Everybody does naman, no? Pero, wala lang. It feels so good na ngayon, achieve na natin yung maganda-gandang life. Kasi guys, hindi naman kami nanggaling sa mayamang pamilya. I mean, now, yung life namin is maganda. Maganda rin naman yung buhay namin dati, pero it's not as, I'd say, luxurious, maybe, compared to what it is now.
So, very grateful na nagkaroon tayo ng opportunity to actually better off our lives, to be able to help people along the way as well. So, right now, kung tutuusin, okay na kami, okay na ako for our family. Like, for example, like just speaking about me, my husband, and Amara, we're goods. Siguro kung may hilingin na lang ako for us three, yun ay ang magkaroon ng bahay na may lupa. Kasi this one, nabili na, hindi naman nabili, binabayaran pa naman namin to sa bangko. Doon tinitira namin, may mortgage pa, no? Pero, yeah, we hope that someday in the near future, hopefully within this year, ay makabili tayo ng bahay na may lupa. But nonetheless, we're so happy to where we are right now. By the way, may bago akong in-order sa Amazon. This is a TheraBreath mouthwash. Kasi madami ako nakikita mga vlogs na ni-recommend nila tong ano na to, what do you call this? Mouthwash for the smell good keme-keme. So, subukan natin to. Ito yung mga ipapasok ko sa kwarto. Nakapila sila dito. Diba? Anyway, tapos na ba tayo sa kusina? Silipin natin kung tapos na tayo talaga. No. So this one, ipapasok natin sa kwarto. This one is a shopping bag na babaunin natin papunta ng work just in case na may mabili ako. Kasi paminsan, nag-grocery din ako kasi malapit lang yung grocery sa work ko. And then this one is Amara's vest just in case na malamig. Kasi nga sabi ko sa inyo, 'di ba? Paminsan sala sa lamig, sala sa init yung temperature, yung weather dito. So, lagi tayong may naka-ready na panglamig. Just in case. Maganda na yung handa tayo. So, this one is my sunnies na gagamitin natin bukas. So, iwan lang natin yan dito. Ito, mga accessories ng vacuum namin na kailangan ibaba. And this bag naman is our nappy bag na ginagamit namin when going out. So, hindi ko to kailangan until next weekend. So, lalagay natin to sa back room. So, Bazurski na itatapon natin dito sa ating posh na basurahan. So, our rubbish bin is from the brand called Joseph Joseph. So, this one is very nice kasi yan, maganda. Dalawa yung compartments niya.
So this for the general rubbish. And then at the bottom is mga recyclable. Actually, may third compartment pa yan na hindi namin ginagamit dahil pinag-iisa na lang namin, which is this one. So this one, you can, just put it here inside. And this one is kung saan mo ilalagay yung mga nabubulok na basura, like yung mga galing sa sink, mga pagkain, and whatever. So yeah, so this is our fancy bin na hindi mukhang bin. So inabangan ko ulit yan guys, mag-sale. Nung naka 40% off na, para akong tigre na sumunggab agad dyan sa sale na yan. I don't know. Ganda naman siya, di ba? Oh. Very sleek and modern, and most of all, bagay sa aesthetic ng bahay natin. And, teka, yung mga kailangan natin ipasok sa kwarto, ilagay natin dun sa gilid na yon. Ano pa bang kailangan natin ipasok? Ito. This one. And now, we have to check the robot vacuum. So yeah, medyo madaming laman yung, ayan, tapon ko lang. Tapon lang muna natin. And then usually, pagkatapon ko nito, di ba sabi ko sa inyo, yung robot vacuum natin, nakaset na yan ng 2 a.m. Pero, bakit naman basa dito? Umapaw ang ating tubig kanina. Anyway, it's na empty na. Soli na natin, and start na rin natin yung robot vacuum natin na mag-Ronda Patrolya. And then, ulit na lang ulit siya ng 2 a.m. kung fully charged na siya. And that's it. Okay na guys, malinis na ang ating bahay. Ayan, o diba? Malinis na. Kaya ating kusina. And yan, pwede na tayong matulog. Anyway guys, thank you again for joining me in this vlog. I'll see you again tomorrow sa ating day 9. Bye!